Guys, for today's video, pag-uusapan natin kung bakit ba hindi recommended na mag-iwan kayo ng pera or mag-save kayo ng pera kay GCash o kay Maya Wallet. So, I am referring to electronic wallet, guys, ha. So, bakit nga ba hindi recommended na mag-iwan tayo ng malaking pera sa electronic wallet natin? So, kung gusto nyo malaman kung bakit hindi recommended, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So, if you're new here in the channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so I have 10 reasons sa inyo kung bakit hindi ko nire-recommend na mag-iwan kayo ng malaking amount ng pera sa inyong electronic wallet na katulad ni GCash and ni Maya. Though si Maya, somehow there's an exception because Maya is now a bank. So, meron din siyang electronic wallet and bank. So, if nilalagay niyo lang yung pera niyo dun sa electronic wallet ni Maya, then yun yung hindi ko nire-recommend. But, if ililipat niyo yan sa Maya bank niyo, then that's a better approach. Okay. So, pag-usapan na natin kung bakit. Number 1, no interest. So, yung GCash wallet natin does not offer any interest kung maiwan natin yung pera doon. So, technically, wallet, ganyan, di ba? So, pag naglagay ka ba ng pera sa wallet mo, kikita ba yan? Madadagdagan ba yan? Di ba hindi? Ganun din si GCash and si Maya e-wallet. Hindi mag-earn ng kahit magkano na interest yung pera mo pag iniwan mo doon sa electronic wallet. Versus, pag iniwan mo yan sa mga banks, digital banks or mga online banks, mag-earn yan. Kahit nga sa mga traditional banks, di ba? Kahit sobrang baba ng interest nila, at least nag-earn ka pa rin. So marami ng mga digital banks ngayon. Nandiyan ang Maya Bank, Uno Bank, GoTime, OF Bank, C-Bank, Como Bank, Own Bank, and if you want to open your own bank, please use my referral code para meron din kayo additional 6% na interest voucher and meron pa kayong 300k trial bonus. O di ba? Maglagay lang kayo ng 50 pesos, kakaroon kayo ng additional 50 pesos din kapalit after ng trial bonus. Ayan. Na-plug ko lang naman. Anyway, okay. Let's move on sa number 2. Number 2, there is a risk of loss. Kahit maliit lang yung risk, right now nakikita ko, hindi naman ganun high chance na mababankrupt si GCash. Pero meron pa rin ang risk of loss. Parang insurance, diba? Yung life insurance, hindi naman covered ng PDIC yan. Pero there is still a chance na mag-close yung bank. Kasi, diba, may mga nakita tayo mga educational plan, mga insurance na nagsarado. O bakit sila nagsarado? Kilala yung company na yun before. Diba? So, meron pa rin risk na magsara. Right now, siguro mababa, pero meron pa rin. And pag nagsara sila, dahil hindi sila covered ng PDIC, then, mawawala yung pera natin. Unlike nakalagay yan sa bank, covered ang bank ng PDIC insurance up to 500k, then mababalik sa atin yung pera natin. Okay. Number 3, security concern. So, si GCash, marami ng security features na in-implement. Pero, ang dami pa rin talagang na-scam o nahahack or what. Siguro kasalanan na rin naman ng mga tao na dahil nabibigay nila yung mga information nila kaagad ng hindi nagdududa. Well, yung iba rin naman kasi nagiging professional na sa pang-scam. Kaya, mahirap i-discern talaga kung ano yung totoo o hindi. Pero, ganun pa man, ang hirap maglagay ng malaking pera tapos bigla na lang ma-hack, di ba? Sabihin mo, hindi naman nagpadala ng OTP or yung second layer ng protection, which is the face recognition, hindi nag-kick in. Eh, di ba sabi ko, meron ibang way para maalis yung pera doon. Meron pa ako nakita yung through Bingo Plus, wini-withdraw through Bingo Plus. O, di ba? So, sa banks kasi, wala mga ganung additional service. So, mas mahirap talaga na ma-hack yung mga banks natin versus dito kay GCash. Okay. Number 4, transaction fees. So, kay GCash, maliban sa send to send GCash to GCash, well, yung mga bank transfer from GCash to another bank or to another electronic wallet is may mga bayad, di ba? And also, yung pagbibili ka ng load na, may extra service charge na rin yan, kahit Globe pa yan. Ano pa, pag mag-pay bills ka, may bayad na rin sa pay bills. Unlike yung ibang mga bank apps natin na
nagdi-discount pa. Like si Cbank, pag bumili ka ng load, may 3% discount. O, di ba? Tapos, meron din silang pay bills na wala namang service charge. Di ba? Hindi lang naman si Cbank, marami pang iba. So, di ba? Yun yung disadvantage ng service ni GCash. Kaya hindi maganda na nag-iiwan ka ng malaking pera dahil maraming mga service charges din. Number 5 is lack of regulatory oversight. So, si GCash, hindi siya same ng regulation na ini-implement with the banks. So, sa banks kasi sobrang higpit ng regulation ni BSP sa kanila and SEC na nagpo-provide sila ng monthly financial statement report. Though yes, required din naman si GCash mag-provide ng financial statement. Pero as a bank na minomonitor closely lagi ni BSP because kailangan makita ni BSP yung assets nila and liabilities kung at a good level pa ba o malapit na mabankrupt, so on and so forth. Ganun minomonitor ni BSP ang mga banks natin. Whereas si GCash is parang isang kumpanya lang naman din isang normal company na hindi subjected to bank regulatory requirement na mas mahigpit. Number 6 is dependent siya sa technology, sa cellphone and sa internet access. So, paano na lang kapag naglagay ka ng malaking pera mo dyan ka nag-store, napunta ka sa ibang lugar na walang internet o walang GCash. So, magbabank transfer ka pa, so on and so forth. Paano kung walang internet? Though, ganun din naman sa banks. Paano pag walang internet? Well, kung walang internet, meron kang ATM para makapag-withdraw. Pero paano kung walang ATM machine? Well, kung walang ATM machine, pwede kang mag-withdraw sa branch. Diba? With GCash, makapag-process ka ba ng withdrawal with just your name and account number? Siyempre, hindi. Electronic wallet, GCash has limited functionality. Whereas with banks, di ba, nandyan yung checks, nandyan yung credit cards, etc. Though si GCash merong G-credit, G-loan, yes. Yung ibang functionality ng banks, like checks, di ba, wala pa. Though later on, for sure, magkakaroon ng development si GCash to further include additional services. Katulad na lang ng mga di ba, naglagay si GCash ng mga partner banks niya. Ngayon. Tapos, naglagay din siya ng other services. So, hopefully, later on, may ilalapit ni GCash yung services niya na katulad sa banks. But, as of now, hindi siya ganun. Kaya, isa to sa reason kung bakit hindi ko nire-recommend na maglagay kayo ng malaking pera kay GCash. Okay, etong last 3 natin, would not matter to everyone, but with some. For me, example, itong number 8, currency risk. Sumisweldo ako sa PayPal and then one of my way to receive the money is through GCash. So, PayPal to GCash. And when I do that, medyo mababa ang nakukuha kong amount ng pera papunta kay GCash. Because nandun na nga yung currency adjustment na mas mababa yung rate ng palitan with GCash. So, that's one. Yung pang-9 naman natin, inflation. Hindi inflation-proof itong GCash kasi hindi nag-earn ng interest. Diba? For example na lang, nakalagay yung pera mo sa isang bank na nag-earn ng 6% interest. So, somehow, pag nilabas yung inflation rate, like let's say yung 100 pesos mo, tapos yung inflation rate ay 3%, bumaba ng 3% yung 100 pesos mo. So, parang 97 pesos na lang yung value ng 100 pesos mo. Nilagay mo naman siya sa bank. Yung bank nag-earn ng 6% per annum. So, kahit papano, hindi ganun kalaki yung value na nawala because of inflation. Dahil nga, nag-earn ka ng interest. Lastly, number 10 is opportunity cost. The money that you are saving in your GCash account is not being invested. Unlike banks, kaya kumikita yung pera natin with banks ng interest is because the banks are using our money na nakadeposit doon, usually for loans, for credit cards, yan. Parang tayo nagpa-finance ng mga other activities ng banks. In return, pag kumita yung banks, binibigyan tayo ng interest. So, ganun siya. Whereas kay GCash, so pwede rin gawin ni GCash yun, siguro. But, hindi tayo mabibigyan ng interest because it's not an interest-bearing account. Okay? So, yun. Sana may natutunan kayo dito sa sinabi ko na 10 reasons why I do not recommend
putting large amount of money in your GCash account. What I recommend is put your money in your bank. When you need to transact with your GCash, transfer money from your bank to your GCash and then do your transaction. That's the best way to secure your money and to still earn interest from your money. Ayan. So sana talaga may na-share ako sa inyong insights about this and sana makatulong sa inyo. For our question of the day, sino sa inyo ang naglalagay ng malaking pera sa GCash? And bakit? And kung hindi naman kayo naglalagay ng malaking pera kay GCash, hanggang magkano amount yung kaya nyo lang ilagay kay GCash? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag road to 100k sub and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance to win a cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Willie Soms 1767. Great advice, common sense, emergency fund muna. Pa-shoutout po, team_Somera at ipil_Etchage_Isabela. Hashtag grow to 100k subs. At Willie Soms 1767, shoutout po sa inyo and maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking channel at ang aking mga videos. Thank you so much po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!